Pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tampalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito na ang headlines sa Pasada Balita ngayong araw ng Biyernes, 20 sa buwan ng Hunyo 2025. Pasada Balita. Sa gitna ng tumitindi pang bakbaka ng Israel at Iran, malakihang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo nakaamba sa susunod na linggo. Pasada Balita. May ginisandaang OFW mula Israel nakatakda na ring i-repatriate ng pamahalaan. Pasada Balita. VP Sara iisnabi ng ika-4 na sona ni Pangulong Marcos ayon kay House Secretary General Velasco. Pasada Balita. Pagbuwag sa K-12 program may negatibong epekto ayon sa isang lider ng Senado. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, consumer empowerment at kampanya kontra scam paiigtingin pa ng financial sector. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, aplikasyon ng mga student visa handa na muling tanggapin ng Amerika. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, JMF o Junmar Fajardo nangunguna sa listahan ng Best Player of the Conference Award sa PBA Philippine Cup. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, nakatutulong ba ang pakikinig ng podcast upang maibsan ang stress ng mga Pilipino? Alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Ogie Alcacid sinuportahan ang art exhibit ng dating Mrs. na si Michelle Van Aymeren. Tampalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. At Drew Nasino. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Kapitbayan, dahil nakaamba sa susunod na linggo ang panibagong malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa pagtaya ng ilang oil company, eto na, kapit. Unang-una, posibleng umangat ng hanggang 3 pesos 65 centavos ang kada litro ng diesel. 3 pesos and 53 centavos naman sa gas o kerosene, habang 2 piso at 37 sentimo naman sa gasolina. Samantala, nakikita naman ng isang kumpanya ng langis ang pagsirit mula 3 pesos hanggang 90 centavos hanggang 4 na piso
at 10 sentimo ang kada litro ng diesel. Gayunman, sinasabing posibleng tumaas pa ito sakaling patuloy na bumaba ang halaga ng piso kontra dolyar. Pasada Balita. Plano namang ipabusisi ni Senador Sherwin Gatchalian sa Senado ang epekto ng girian ng Israel at Iran sa Pilipinas. Layunin anya nitong makabuo ng mga posibleng aksyon at desisyon upang matugunan ang mga problemang dulot ng giyera, tulad ng epekto nito sa mga overseas Filipino workers, sa presyo ng mga produktong petrolyo at sa electricity rates lalo na sa mga off-grid areas. Iginiit din ng senador na sa pamamagitan ng pagbusising ito ay mapalalakas ang kahandaan ng bansa, matitiyak ang patuloy na supply ng enerhiya at mapoprotekta ng mga consumer sa pagtaas ng mga bayarin. Binigyang din ni Gatchalian na tanging kahandaan lamang ang sandata sa walang katiyakang dulot ng giyera sa pagitan ng Israel at Iran. Pasada Balita. Kulang pa ang pisong dagdag sa singil sa minimum na pasahe sa mga jeep. Ito ayon mismo kay Pasang Masa President Roberto Caobet Martin. Sa gitna na rin ng patuloy na pagsipa ng presyo ng oil products itong nakalipas na halos 3 linggo na. Subalit sinabi sa DWIC ni Caobet na welcome sa kanila ang pisong provisional increase sa 13 pesos sa base fare lamang at maaaring ibawas muli kapag naging normal na ang presyo ng mga produktong petrolyo. Wala talagang magagawa kundi pakiusapan ng LTFRB na tinutuloy namin kahit na pisong provisional authority upang makapantay man lamang sa taas ng presyo ng petroleum product na ipinapato nila sa kasalukuyan. Pansamantalang taas lamang po ito na pagka bumalik na sa normal, what ang LTFRB ay may kapangyarihan na tanggalin muli itong in-increase na So pansamantala, pagtataas. yan po naman si Pasang Masa President Roberto Caobet Martin sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Mahigpit na ang ginagawang preparasyon ng Department of Migrant Workers para mapauwi agad-agad ang unang batch ng overseas Filipino workers na naiipit sa bakbakan ng Israel at Iran. Ipinabatid ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na tuloy-tuloy ang pagproseso nila ng mga dokumento ng mga Pilipinong pabalik ng bansa katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno. Batay sa record ng kagawaran, aabot sa 178 OFW mula Israel ang nais magpa-repatriate. Pinabura naman ng kalihim ang pananaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi pa kailangan ang mandatory repatriation sa gitna ng tumitinding sitwasyon. Pasada Balita. Samantala, pangamba ng publiko, pinawi ng Malacanang kaugnay sa posibleng epekto sa remittances ng mga OFW ng bakbakan sa pagitan ng Israel at Iran. Tayo mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Binigyan din ng Malacanang na walang epekto sa remittances ng mga OFW ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Sinabi ito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Batay na rin sa impormasyon mula kay Department of Finance Undersecretary Maria Lualhati Chuseco. Ayon kay Castro, binanggit ni Chuseco na batay sa tala noong 2024, 0.3% lamang ng kabuang OFW remittances ang nanggagaling naman sa Israel at Iran. Pero nababahala daw ang opisyal na kung lalala ang gulo at madadamay ang iba pang parte ng gitnang silangan ay maaaring magkaroon daw ng malaking epekto ito sa kabuang remittances ng mga OFW. Napag-alaman na halos 30,000 na mga Pilipino ang meron sa Israel na karamihan ay mga caregivers habang nasa higit 1,000 naman ang mga Pinoy na nasa Iran. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa oras na 11 sandali makalipas ang ika-6 na ng morning, sa iba pang paksa ng mga balita, kinumpirma ng Kamara na hindi makadadalo si Vice President Sara Duterte sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA
ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 28. Ayon kay House Secretary Reginald Velasco, nakatanggap sila ng liham mula sa Office of the Vice President upang ipaalam na hindi makapupunta si VP Sara sa SONA matapos una ng padalan nila ng formal na imbitasyon. Sa kabila nito, ipinabatid ni Sec. Gen. Velasco na maglalaan pa rin sila ng upuan at holding area para sa Vice Presidente at kanyang staff sakaling magbago ang isip nito at dumalo na sa SONA. Samantala, nagsagawa naman ng inspeksyon mga tauhan ng Presidential Security Command bilang paghahanda sa SONA ni PBBM at itinakda naman ang final meeting ng Kamara hinggil dito sa Hulyo 14 hanggang 17 at final walkthrough sa 21. Pasada Balita. Nanawagan naman si House Secretary General Reginald Velasco sa Presidential Communications Office na paigtingin ang paghahanda laban sa fake news na maaaring kumalat online. Ilang araw bago at pagkatapos ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod ito ng muling pagpupulong ng mga ahensya ng pamahalaan para paghandaan ang ika-4 na SONA ni Pangulong Marcos. Kabilang sa mga dumalo mga opisyal mula sa Office of the President, Senate at House of Representatives kung saan tinalakay ang SONA calendar at mga invitation program, guest list, plenary room assignments, kabilang ang Secretary and Protocol assignment. Samantala, binigyan din naman si PCO Secretary J. Ruiz ang kahalagahan ng pagkakaroon ng consistent messaging na madaling maintindihan ng publiko. Mahalaga rin anya na mabantayan ng maigi ang online disinformation upang matiyak na tama ang mga lumalabas na datos online. Pasada Balita. Handa ang nagbabalik Senado na si Senator-elect Vicente Tito Soto III na pangasiwaan o tumayong presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kung sakaling maupo siya muli bilang Senate President sa papasok na 20th Congress. Magugunitang tumayo bilang Majority Leader at Rules Committee Chairman si Soto nung isagawa ang impeachment trial kay dating Chief Justice Renato Corona. Kaya't kabisado na niya ang rules at procedure ng mataas na kapulungan, gayon din ang rules of court at impeachment rules. Pasada Balita. Your indulgence, Kuyang Drew, mga kabalitaktakan, may mga nagbabanggit na ito pala, bago lang mawala yung linya ko. Alam mo ba na mismong si Senator-elect Erwin Tulfo ang nagbanggit sa isang panayam na niligawan siya ni na Senate President Chis Escudero at ni dating Senate President Vicente Tito Soto III para sa issue ng pagiging Senate President sa ika-20 Kongreso. Inamin niya at narinig ko mismo yung kanyang pagkakabanggit na yun. Kaya lang, nung tanungin siya nung nag-i-interview sa kanya na, ano ba decision mo? Di na ako binalikan eh. Kasi, ang pagkakaintindi ko kinausap siya nung malamang panalo siya. Kaso after ng election, nag-abroad ng ibang bansa si Senator-elect Erwin Tulfo. So pagbalik niya rito, hindi na siya binalikan. Ngayon, ang cambio niya, kakausapin ko si Senator Raffy Tulfo para malaman ko ano yung kung paano ang magiging pagtimbang kung sino ang kanyang pipiliin. Pagkatapos natapos na kasi inilipat ko na Anyway, sa pangbagay, maraming mga nagsasabi na kung ikukumpara sa naging performance at patuloy na performance ni SP Escudero sa mga oras na ito, kaugnay sa impeachment, may mga nagsasabing mukhang mas okay si Senator Tito Soto na maging Senate President sa susunod na Kongreso. Dahil, hindi man abogado, kabisado niya yung Senate rules. At kung yung tama yung binabanggit mo na experience at pangalawa, may binabanggit siya na kasama siya
dun sa impeachment proceedings nung kay Chief Justice Nga pala, Corona. nabanggit Diba? din ni Tito Sen na siya nga, ayun nga, eksperyensado na siya. At nung panahon nabubuhay pa si Senador Miriam Santiago, naturuan siya ni Senador Miriam. Oh, kaya nga. Di ba? Kaya nga. Kaya ang sinasabi nga nila dito, Experience is the best teacher. oo, tsaka bakit hindi nga naman subukan? Malay nyo nga naman. Naging mas maayos ang pag-handle or paghawak kung si incoming Senator Tito Soto ang magiging susunod Na ulit. na na Senate President sa 20th Congress. Malay mo nga naman. Tagal- Di ba? Baka biglang magsabing, Eat! Bulaga! Di ba? Baka Baka mabulaga tayo dahil mas maganda yung performance, di ba? 4 na taon siya naging Senate President, tsaka At ang alam ko, veterano na o rin at siya. ang pagkakaalam ko dyan, sa pagkakapanalo niya, mukhang may nagawa siyang history. History in a sense na pang-4 na balik na yata niya, kung di ko nagkakamali, bilang senador. Kung yung sa lawak na yung 4 na balik na yon, wala kang natutunan o wala kang nakatandaan, parang malaking problema yan. Oo. Pero hindi lang hindi lang mga simpleng netizen ang nagsasabi, maging yung mga nasa legal. Kasi nga naman, ibang diskarte, kahit abogado ka, ibang diskarte sa Senate rules sa impeachment proceedings. Kaya di ba nga, sabi nga nung isang professor magbabanggaan talaga mga legal luminaries pagdating dyan sa impeachment proceedings na yan. So yun tingnan natin dahil hindi naman po nang galing sa akin, monitored ko lang at mga reaksyon ng ating mga kababayan ang nagsasabi na bakit hindi? Bakit? Diba? Meron pa bang ibang sumusulpot na pangalan Na? na magsi-Senate President? Wala na. Wala na. Yun ang matunog. Tsaka inamin naman ni Tito Sen di ba? Nung nanalo siya ulit, walang problema. Kung ako'y tutulungan at susuportahan ng mga Basta may kapwa ko numero. Senado. Oo. Yan. Basta sila'y nagkasundo. Willing ako. Di ba? Will. Di ba? Willing Willie. That's a lot of nonsense. Anyway, sa iba pa pong tampok na balita, titiyakin ng pamahalaan na, pakinggan niyo po ito natututo ang mga pumapasang estudyante sa paaralan. Ito naman ang sinabi mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng mga ulat na pumapasa ang mga mag-aaral kahit hindi marunong magbasa. Dahil dito, hindi na percentage ng pasado o bagsak sa klase ang gagamiting basihan sa performance review ng mga guro, kundi ang actual test performance o resulta ng mga pagsusulit ng mga mag-aaral, which is tama naman, di ba? Paraan rin anya ito para mapataas ang kalidad ng edukasyon sa bansa, lalo't may mga pag-aaral na nagsasabing bagsak ang mga estudyante sa Pilipinas pagdating sa math, science, at reading comprehension. Aray! Yung Pasada Talo-talo na yan sa math. Yung sa math. Tsaka science. Science. Mahirap yan Naiintindihan ko naman yun. Naiintindihan ko. Meron talaga ipinanganak na medyo tagilid yan Pero ang sabi nila, kontrapelo yan Pag magaling ka sa math, medyo mahina ka sa English. Pero pag magaling ka sa English, medyo iba ang dating mo sa math. Kaya pala mahina ako sa math. Ay, hindi ako. Ako, aminado ako. Tamad ako pareho dyan. Aral baon nga ako, kuya. Pinagmamalaki ko yun, School bukol ini. Siyempre, lahat naman tayo dumaan dyan. Speaking of education po, mga kapasada po natin, matagal na ring dismayado ang Kamara, partikular ang House Committee on Basic Education sa K-12 program. Ito naman ang tugon ni Pasig City Lone District Representative Roman Romulo, chairman ng naturang komite, sa pag-amin ni Pangulong Bongbong Marcos na dismayado ito sa nasabing programa. Kinatigan din ni Congressman Romulo ang sentimiento ni Pangulong Marcos na hindi nakamit ng K-12 program ang layunin nito noong 2013 na maging job ready at mabigyan ng maganda at dekalidad na trabaho ang mga estudyanteng magsisipagtapos sa senior high school. Bukod dito, pahirap din anya talaga sa mga karaniwang Pilipino ang K-12 kahit dapat na itong amyendahan. Sa katunayan anya, ay ipinasa na nila sa ikalawang pagbasa ang panukalang batas na mag-aamyenda sa K-12 program at hinihintay na lamang nila ang Senado para sa Bicameral Conference Committee. Kami po sa House, matagal na po kaming dismayado. Nagpasa na kami ng
reform the K-12 program. Hinihintay na lang namin yung Senate version. Kung pinasa ito noong 2013, ang commitment noon, job-ready, quality jobs. At college-ready. Pero 2013 pa po yung commitment na yun nung pumasa yung batas noon. Ngayon po, kitang-kita naman, unang-una, hindi job-ready. Yung mga trabaho na nakukuha ng K-12 graduate. Yan po ang tinig ni House Committee on Basic Education and Culture at Pasig City Lone District Representative Roman Romulo sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Malamig naman si Senate Committee on Basic Education Chairman Sherwin Gatchalian sa mga panawagang ripasuhin ang K-12 program matapos ang pag-amin mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dismayado siya sa nasabing programa. Gate ni Senator Gatchalian, inayos naman noon ng Department of Education ang curriculum mula kindergarten hanggang grade 10 upang mabawasan ang mga subject ng mga estudyante. Gayunman, may malaking question kung babalik ba sa dating sistema na hanggang grade 10 o 4th year high school lamang. Inayos na yung K-10 curriculum. No? Binago na yan lahat. Mas magaan na ngayon. At ako naniniwala ako na mas magiging maganda ang pagtuturo sa K-10. Kaya nga kung babaguhin ulit, assuming tatanggalin yung senior high school, babaguhin mo ulit yung K-10. No? Kaya parang uulitin natin Back to ulit zero. sa umpisa. Kaya hindi rin maganda na papalit-palit tayo ng sistema. Bilang solusyon, iminungkahi ng Senador na lakihan ng budget sa education sector sa 20th Congress, ayusin ang paggastos nito at sumangguni ang pamahalaan sa mga eksperto upang matiyak ang maayos na implementasyon ng dekalidad na edukasyon. Sa education sector naman ako, pinupush ko talaga na lumaki ang budget ng education sector. At marami tayong pangangailangan, marami tayong hamon. At nakikita ko na importante suportahan to ng budget. Kaya isa sa mga advocacy natin ay palakihin pa yung suporta sa education sector. Pero hindi lang tayo magtatapon ng pera. Importante rin dito tama yung pinagagastusan natin. Yan po ang tinig ni Senate Committee on Basic Education Chairman Sherwin Gatchalian sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Isang tagumpay para sa konstitusyon at sa rule of law ang naging desisyon ng Commission on Elections. Ito ang inihayag ni Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. matapos lumabas ang desisyon ng COMELEC 2nd Division na ipawalang bisa ang proklamasyon ni Luis Joey Chua Uy bilang nanalo sa congressional race sa ika-6 na distrito ng Maynila. Sa desisyong inilabas ng COMELEC, sinabi nitong nagbigay ng maling impormasyon si Uy sa kanyang Certificate of Candidacy nang ideklara na siya ay isang natural-born Filipino citizen. Napag-alaman din ng COMELEC na most naturalized citizen si Uy, kaya't hindi ito kwalipikadong tumakbo bilang kongresista, batay na rin sa ilalim ng Section 6, Article 6 ng 1987 Constitution na nagsasaad na walang kahit na sino ang maaring maging miyembro ng House of Representatives maliban na lamang kung siya ay natural-born citizen. Dahil dito, idineklara ng COMELEC na annulled ang proklamasyon sa nanalong kandidato at dahil si Congressman Abante lamang ang qualified candidate na sumunod sa may pinakamaraming panalo o bilang ng boto, ay ito na ang idineklarang duly elected member ng mababang kapulungan ng Kongreso at kinatawan ng ika-6 na distrito ng Maynila sa Kamara. Pasada Balita. Pero nililinaw mismo ng COMELEC na pwede pang mag-apela, ha? Oo. Yung si Uy. Wala pang final. Wala pang finality. Ayaw pang mag-apela niyan. Mantala, bago tayo mag-apela, Chairman Winner Contihino, oras muna sa hudyat. Ayos ba itsura ko? Kita ba sa camera? Ha? Pogi ko, no? 26 na minuto na po, makalipas sa ika-6 ng umaga. Isimedya na ng umaga sa pagpapatuloy pa rin po ng Pasada Balita. Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin, ito pong mainit pa rin pong issue ng artificial intelligence, lalo na po yung kumalat po
o yung isinare ng atin pong butihing Senador Na? Ronald Bato de la Rosa na AI-generated video. Dahil dyan, may mga nag-comment na netizen na ang tawag ngayon sa kanya, Ay? Senator Bato? Bato? Senator, parang Senator Kaba? Ha? Diba? Senator Bato? Grabe naman. Sila yung nagsabi. Tanong nga natin Tanong sa isang natin sa isang IT expert kung ano ba ang pananagutan, ano ba ang mga pagkakamali at kung meron man. Tanong natin, expert Bato? Dear Kuya Jerry. Yun lang. Nasa, Tanungin muna natin, ha? Bago mo iseryoso yung tanong, ha? Sir Jerry, Pinoy ka ba? Grabe. Friday naman Friday, pag-aanay natin. Friday Kasi naman. mabigat ito, ha? Mabigat ito. Sige, go ahead, kuya. Yan, nasa kabilang linya pa natin si Dirko. Baka mabaan tayo ni telepono. Ang isa pong IT expert, kilala pong IT expert sa bansa, si Ginoong Jerry Liao. Magandang umaga po, Sir Jerry. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Kuyang. Sino po at John Ibanez. Kuyang, good morning. Good morning Sir John, Sir Drew. Maraming salamat at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga tagapakinig. Opo, salamat sa hindi pagbaba ng telepono. Pinapagaan lang namin, Kuyang Jerry, kasi medyo mabigat itong issue dahil hindi na lamang personal ang nangyayari at posibleng magamit, Kuyang Drew, with your indulgence sa susunod na eleksyon. At maging dito sa impeachment, kung ito'y magtutuloy-tuloy. Go ahead. Sir Yes. Jerry, nakita Yes. nyo naman po, no? Though nakasubaybay naman po kayo sa mga dito po sa recently lang po na istorya dito po sa shinare po ni Senator Ronald Bato de la Rosa, may pananagutan ba si Senador de la Rosa at kung meron man, ano yun, Sir Jerry, dito sa pag-share nitong AI-generated video, hindi naman pala, kumbaga, wala naman palang fantasy lang, di ba, Sir Jerry? Well, unang-una, Sir Drew, Sir John, siyempre linawin natin na hindi naman ako abogado, no? So, ang pag-uusap natin, ibase natin sa kung ano ang sabihin natin alituntunin na ginagamit pagdating sa AI, no? Sa artificial intelligence. So, parang medyo tech yung anggulo, hindi ba? Correct. Ang kalakaran ngayon pagdating sa artificial intelligence, we have to indicate, when we say we, tayong mga gumagamit, no, ng AI, we have to indicate if the content na pinopost natin sa Facebook, sa kung anumang social media, kung ito ay totoo o ito ay AI generated. Okay? Yan na yung kalakaran ngayon, ha? Yan na ang gustong mangyari ni Facebook, ni Instagram, ni TikTok, that every time you post a video or any content for that matter and it is AI generated, kailangan sabihin mo na AI generated yan. No? Hindi na sila papayag kung AI yan, tapos hindi mo sinabing AI, hindi na sila papayag dyan. As a matter of fact, unang-una, sinasabi na niya sa mga gumagamit, no, ng kanilang platform that if you're going to post anything that is AI, kailangan sabihin mo AI yan. Kung hindi, sila mismo ang maglalagay. Alam mo, dati, ang sabi nila, ang ilalagay nila, imagine with AI. Imagine with AI. Ngayon, binago nila, AI info. So, ibig sabihin yan, kapag nag-post ka at AI generated yan, kailangan sabihin mo AI. Pag hindi mo ginawa yon, sila maglalagay sa video mo, nakalagay dyan AI info. In other words, kaya bakit nila ginagawa yan? Dahil ayaw nilang malinlang yung mga users Parang nila. disclaimer nila yon, no, Sir Jerry? Disclaimer or transparency. Ang term na ginagamit. Yes. Alright. Kasi nga, nakikita nila yung dala nitong responsibilidad, no, na you can actually create a video and pretend that it is a video of someone else, but hindi pala siya. Di ba? So parang may panlilim lang doon, di ba? Pag titingnan mo, no? So kunwari, yung programa natin ngayon, di ba? Paano kung may gumawa ng isang programa nyo tapos gamitin yung video nyong dalawa pero hindi pala kayo? Di ba? Hindi pwede yun. Di ba? Tapos magsasalita sila. May sasabihin sila na kung ano-ano, tapos may nanonood, hindi alam, AI pala yun. Akalain ko, ito si Sir John, si Sir Drew, ito sinabi. Hindi naman kayo nagsasabi nun. Alright. Di ba?
Tama ba yung pagkakaintindi ko, Kuyang Jerry, na yung mga platform na binanggit mo, may sarili silang pulis, pinupulis nila para malaman ng tao, automatically, kung AI, may taga-determine sila. Tama ba? Actually, siguro maganda yung tanong nyo. Siguro may tao na tumitingin pero hindi sa lahat ng pagkakataon kasi sa dami. Oh, Ayun lang. So, meron silang Worldwide. teknolohiya. Oo, may teknolohiya silang ginagamit na kung saan they can detect whether yung video mo AI generated or hindi. Makikita nila yan. Kaya nga automatic sila maglalagay, no? Lalagay nila AI info. So, meron silang technology, Sir John, Sir Drew, para malaman kung AI ang nilagay mo o hindi. Alright. The event na marami nang natututo, sabihin na natin techie, Sir Kuyang Jerry, papaano natin may iwasan na yung term na ginamit mo, ma-weaponize ito Ma-weaponize. sa negatibong paraan, Kuyang Jerry? Well, unang-una, Sir John, Sir Drew, siyempre, yung mga gumagawa, no, ng mga ganito, kailangan responsible sila, no? Na wag lang manlinlang, hindi ba? So, dapat if you will give me this opportunity na kailangan ayusin natin ano ba yung ginagawa mo. Unang-una, 'di ba? Kung yung mensahe mo ay it's a fact, no? So ibig sabihin, kahit sino magsabi niyan, hindi mo pwedeng baguhin 'yan. So kunwari, you are creating a Bible video, no? So John 3:16, for God so loved the world, sinabi mo 'yan, no? Kahit na AI generated yung nagsasalita, the fact remains that it is John 3:16. Hindi mo mababago 'yan, hindi ba? Ngayon, kunwari, katulad ngayon, inimbitahan niyo ako para magbigay ng opinion, no, tungkol sa nangyari. Ang nakikinig ang tao at maaring naniniwala sila dahil it's an opinion of an expert. Ako yung nagsasalita, parang ganyan. So kung ano man ang sinasabi ko, maniniwala sila kasi alam nila eksperto ka. Kung AI generated yung ginamit mo dyan, questionable na yan. Hindi si Jerry yan. AI yan eh. Hindi ba? Apektado ngayon kung ano man ang sinasabi ko. Hindi ba? So, kung nag-uusap ngayon, paano mo malaman kung AI ako o hindi? Hindi ba? Parang ganyan. Opo. Third, ito yung last, no? If the content is political. Okay? So, this is it general to, ha? Okay. Tatanungin ngayon ng tao, AI generated ito, no? Tatanungin kung yan hindi totoong tao at nagbibigay ng opinion tungkol sa politika, who is behind it? Kasi tao gumawa, tayo ang nag-program hindi ba? Sino ka? Ikaw yung hahanapin Sinong gumawa niyan? Kasi yun ang totoong tao Yung napapanood ko, AI generated na hindi ba? Now, what do you, parang kumbaga, sino nagsabi niyan? Bakit niya sinabi yan? And what do they stand to gain or lose? Right. Nakuha nyo? So, people now will ask, now, if it is AI generated, who is accountable? Hahanapin nila. Hindi ba? So, napaka-importante yan na alam natin kung ano ang responsibilidad behind it. So, after saying that, tayo naman na nanonood. Hindi ba? So, importante, mapanuri ka ngayon kasi alam mo na meron palang AI-generated video. So, ang Sir John, Sir Drew, ang sinasabi nila, ang titignan mo daw, unang-una, kung medyo malapit yung video, tignan mo daw yung tenga nung nagsasalita. Tenga. Kasi, tenga. Okay. No? Kasi medyo mahirap pa daw magaya ngayon. No? Yung korte ng tenga, lalo na yung sa loob, di ba? Yung mga curves, mga ganyan. Mahirap pa daw gayahin yan. Right. Number 2, eye movement. Yung galaw ng mata. No? Kailangan tignan mo din daw yan. No? Then number 3, last, yung skin. Especially yung face saka sa neck. Medyo mahirap pa daw magaya yan. Pansinin mo, sa tatlong sinabi ko, hindi binanggit yung bibig. Yung Precisely. Oo. Diba? Bakit? Because AI has already become so advanced na kayang-kaya na gayahin yung open ng bibig. Kaya-kaya na. Okay. Diba? Alam mo, alam mo, Sir Drew, Sir John, just to tell you how advanced AI right now, bigyan mo lang ako ng picture nyo, Sir John, Sir Drew. Picture hindi gumagalaw Bibigay ko sa AI, pagagalawin ko yan. Kaya na niya gawin. Alright.
Isang classic example dyan, Kuyang Jerry, Kuya Drew, at saka mga kabalitan-kabalitaktakan, yung lumabas ng kay RSA ba yun? Yung sinasabing meron siyang ganitong ganyan, nakikita ka ng ganyan. AI yun di ba? Pero kung babasahin at panonoorin mo, yung galaw ng bibig, kuhang-kuha. Tsaka ito yung latest, yung estudyante, kuhang-kuha yung bukas na bibig Pati yung tenga di ba? Di ba? Magaling So ang tanong ko, Kuya, pasensya na, hindi rin ako techie, paano malalaman kung sino yung behind dyan? Ayan. Paano ma-detect? Yun ganda ng tanong mo. Yun ang hamon, hindi ba? Gagawa, kunwari, meron tayong, I'm assuming, no, kasi meron mga moves na ngayon, no, nagagawa ng, hindi ko alam kung task force ba yan or gagawa ng batas na kung saan they want to regulate, parang gano'n, ano, yung paggawa ng AI. Maganda yan, no? Pero yung tanong mo, yan ang hamon. Sino ang hahabulin mo? Kasi kung ako yung gumagawa ng AI and my purpose is, let's say, to deceive, no, the public, siyempre hindi ko aminin ako yun, hindi ba? So ipopost ko yan, I will use a anonymous identity, yung fake na identity din. Hindi ko sasabihin ako yan. So yan ngayon ang hamon. Para habulin mo, sino yung gumawa ng video na yan? Ang question dito, pag nag-share ka, are you accountable? Di ba? Kasi pwede mo sabihin, hindi ko alam fake yan kala ko totoo biktima din ako. Ayan, question yan. So, hindi ko alam kung paano, no? Kung liable ba yung mga nag-share o yung nag-share niyan, kung liable ba siya o hindi. Hindi ko sigurado yon, di ba? So Sir Jerry, kayo ay pabor? Suportado niyo po ba itong isinusulong ni Congressman Ace Barbers na magpatupad o bumalangkas ng isang batas para po magtatag ng isa pong AI watchdog? Well, if you're going to come up with a law na specifically for AI, siyempre maganda yon, ano? But then again, yun sa usapan natin, the challenge is to determine sino gumagawa niyan. But again, sa limited knowledge ko sa batas na hindi naman ako abogado, ako, feeling ko, yung Cybercrime Prevention Act natin will take care of that already now. Habang binabalangkas pa yan, pwede na ito gamitin. Kasi identity theft yan, Sir John, Sir Drew, di ba? Okay. Identity theft. Gumawa ako ng AI video nung dalawa, tapos meron akong ilabas na video na hindi totoo na sinabi nyo. Di ba parang ninanakaw ko yung identity nyo? Tama. Identity theft. Yes. Pwedeng libel. Di ba? Cyber libel, pwedeng ganon. Yes, oo. Kasi gumawa ako, may pinasabi ako sa inyo na hindi naman pala kayo Di libel yun. Lalo na kung sinabi niya paninira, hindi ba? Or online fraud. Kunwari, ginamit ko yung video nyo para magkapera ako. Di ba? Kasi ano kayo, kapitapitagan, no? You're credible. Sabi ko ito, sabi Sir Drew, saka si Sir John, nag-iimbita mag-invest. Katulad sinabi nyo kanina kayong kay RSA. Kung may nag-invest, hindi ba? Kasi naniniwala sila di online fraud yan. So, feeling ko lang, I may be wrong, but I feel that the Cybercrime Prevention Act can be used right now, no, to protect users from doing this. Parang ganyan. Yes. So Sir Jerry, kayo ho ba'y nababahala po rito sa pagkalat po ng mga ganito pong AI-generated videos? Well, of course, that is a concern, especially, yun nga, like pinanggit ko sa inyo, picture lang pwede ko nang pagalawin. I can ask the picture or ask AI to do whatever I want with that picture. Alam nyo, sobrang advanced yan. So, malaki ang naitutulong ng AI. Don't get me wrong. Malaki talaga ang naitutulong niya. Pero merong mga elemento o mga tao na talagang gagamitin ito sa kasamaan. At ang worry ko, ang concern ko, marami sa ating mga mamamayan, sa mga kapwa Pilipino natin, ang maaaring mabiktima dito. No? So talagang kailangan meron tayong gawin bilang sa pamahalaan para proteksyonan ang mga users. And as I mentioned a while ago, the platform themselves are actually doing something already. No? Na pag may video, sasabihin niya AI info. Kailangan alam natin lahat yan. So, napakaganda ng inyong ginagawa dahil pinapaalam natin sa ating mga tagapakinig at gumagamit ng social media na kapag may nakita ka sa video na nakalagay AI info, no?
hindi totoong tao yan. AI generated yan. So you have to really listen carefully, and discern, totoo ba itong sinasabi niya o hindi, o pawang... Kailangan may nakatag na AI video, gano'n. Yes. Lalagay na nila yan. Sa ayaw at sa gusto natin, they will do it because they know that it can do harm, to it. Kung hindi naman nila ilalagay, Sir Jerry, sila rin ang mananagot, yung mga social media platform. Ano yun medyo gray area yun kasi Sir Drew, Sir Jan, sinasabi nila parate, platform lang sila. Platform lang sila, tayo ang naglalagay. So talaga, yung responsibility nasa atin. But yun nga, as a responsible platform, tinutulungan niya tayo. Pero yun nga ang sabi niya, mula ngayon, kailangan lagyan mo ng label yan, AI info, pag ikaw ang gumagawa. Pag hindi mo yan sinunod at gumawa ka ng video at nag-trend yan or trending, or nakasama yan, they can, hindi ko alam kung they can shut down your page, kasi hindi ka sumusunod sa kanilang alituntunin. Alright, lastly, Kuyang Jerry, I hope you won't mind, kasi kailangan lamang namin gawin ito. Paano po namin malalaman Kung? na hindi ka robot at hindi ka AI ngayon? Kasi alam mo, kaya alam mong hindi ako AI, totoong tao, kasi mahal ko kayong dalawa dahil. Nakabawi! Anyway. Maraming salamat sa pagkakataon at tiwala. At dahil dyan, Kuyang Jerry, sa ayaw at sa gusto mo, ituturing ka na naming suki. Dahil mukhang hindi dito magtatapos ito, Kuyang Jerry. May impeachment, tsaka may 2028, alalahanin natin, pwedeng i-weaponize ito. So, any moment, Kuyang Jerry, with your indulgence, aabalahin ka namin, Yes. Isang malaking karangalan na makasama nyo. Maraming salamat. Salamat, Kuyang Jerry. Thank you so much, Kuyang. More power. God bless you. Good luck and good morning. Alam nyo, ito isa pang, huwag nyo munang tatanggalin yung nasa Ang galing, ngayon lang pumasok sa isipan ko na hindi AI si Kuyang Jerry Liao na ating kausap. Alam mo bakit? Tingnan mo yung spelling. L-I-A-O. Hindi AI. Nasingit mo pa Kanina ko pa binabasa Sorry na. Biyernes. Tinatawag ka na. Tinatawag na ako. Nino? Ni AI? Hindi to AI OA winner Contino, oras sa Jat. 48 minuto na makalipas sa ika-6 ng umaga. Ito tayo po ay mag-almusal muna at maganda po ng panangalian hanggang hapunan. Alamin na po natin kung ano nga ho ba ang kanya pong ihahanda, ang kanya pong lulutuin ngayong araw po nito ng TGIF. Thank God it's Friday mula po sa ating pong ina. Ang ina mo, ina ko, ina nating lahat sa palengke. Walang iba si Aling Beth Samson. Aling Beth? Aling Beth. Yes, good morning. Good day ba today? Pero bago yung altanghap may naisip din akong bago. Na? Papatunayan natin na hindi AI si Aling Beth. Hindi siya AI? Hindi. AB. Uy? Aling Beth. Ano yun? Oo nga, no? AI, AB. Tuloy mo na yan. Hiyang-hiya na ako. AB English ba? Iniisip ko, AB Iniisip ko, AB normal. Tayo yun. Tayong dalawa yun. Wag naman sana Abnoy, no? Wag naman sana AB, Noy, Abnoy. Ay, Grabe naman. Politically Anyway. incorrect na yun, mama. Inay, Romanin niyo po, Biyernes. yeah, buti biyernes. Pero kami dire-diretso pa rin sa pagre-report, di ba, Drew? Alam mo yan. Anyway, sa almusal, para maiba naman, Drew at saka Jam, magpapandesal naman kami. Kasi sunod-sunod na, puro kanin at saka sinangag dahil sa lamig ng panahon. Anyway, ang pandesal po, 30 pesos lang po yan. At may keso kaming 45 lang. So, 75 pesos ang almusal namin. Sa tanghalian po, ako po ay maggagata ng sitaw at kalabasa sa hipon. Kasi may hipon na isang tumpok lang, isang platito. Sariwa naman yung hipon. So, sa bigas po, 40. Ang sitaw po, 35. Isang tali na yan, marami na yan. At yung kalabasa, 40. Mura kasi ang kalabasa. Isang tumpok na hipon, halagang 100 piso. Ang nyug ko, 30 pesos lang po. So, ang tanghalian po, kasama na yung bigas, 245 pesos. Nga po yan, Aling Beth? Po? Yung pangtanghalian mo? Ano po yan? Ginataang sitaw at kalabasa. Ay, sarap. May bagoong yan, ano? Gulay. Opo, alamang po. Alamang. Dapat may pritong kasama yan.
Wag na, sa gabi na lang yun. Kinontra. Dinagdagan mo pa yung gas. Tipid. Dinagdagan mo. Kasi, Sige po, sorry na Oo, po, Aling sa Beth. Huwag na po kayong sa magalit, hipon Nay. lang po. Sa hipon lang po, 100 piso na, wag lang bumili ng baboy na pagkamahal-mahal. Opo, Sa hapon na ipagpamanhin niyo naman. po, ituloy niyo na po. Opo. Yes, sir. Sa hapon na naman po, ako po yung magpapaksiw ng galonggong para maiba naman. Dahil ang isang kilo ng galonggong ay 240, kalahating kilo is 120. So, may lahok yan na luya, suka at saka isang siling berde, 25 pesos. At isang maliit na ampalaya na halagang 20 para naman may gulay naman yung aking isda. Ayan, 165. So yung aking almusal na 75 pesos, ang tanghalian ko ay 245 pesos at ang hapunan kong paksiw ay 165. So may total po tayong 485 pesos po mula almusal, tanghalian, 15 hapunan ng aking alpak. May suklipang pang-alkansya, 15. Opo, may 15 pa. Ang galing mo, John. Akala ko ba mahina ako sa math? Sabi mo kanina mahina ako sa math. AI Galing mo po pala. ako. Sabi ko na nga. Hindi ako, okay naman ako sa math. Ah. Basta sugal. Sabay ka. Magaling. Naalala ko tuloy yung sinabi mo. Huwag na. Wala. Huwag magsusugal pag nalulungkot. Sabi. Hindi na kayo mag-promote, Aling Beth. Hindi naman kayo babayaran. Okay lang yan. Para sa atin naman yan. Anyway, para sa Altang Hapasada Balita, Metro Pato Beth Samson ng DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At syempre, mga kapatid ko dyan, tayo'y nagbabudget ng tama. Pasada Balita. Samantala, ituloy na rin natin ang pagkuha ng pag-uulat mula pa rin sa labas ng himpilan. Isang grupong nag-aalok ng investment scheme nakita ng DOJ ng sapat na batayan para litisin sa korte. Detalye mula kay Patrol 24, June Samson. Naglabas na ng resolusyon ng Department of Justice na nagpapatunay na may prima facie o may sapat na batayan para litisin sa korte ang Maria Francesca Tan Group at mga opisyal nito dahil sa paglabag sa Securities Regulation Code ng Republic Act 8799 kaugnay sa illegal na pagbebenta ng securities ng walang lisensya. Lumabag din anya ito sa Cybercrime Prevention Act of 2012, paggamit ng online platforms sa panloloko sa mga investors, Anti-Money Laundering Act sa RA 9160 at pagtatago o paglilinis ng illegal na kinita. Ayon sa Securities and Exchange Commission, walang lisensya ang MFT Group para mag-alok ng mga investment scheme at nagpakita pa ito ng peking sure projects para akitin ng publiko na maglabas ng pera kaya naghain ng reklamo ang SEC sa DOJ. Ipinaliwanag naman ng DOJ na hindi sapat ang nakalap nilang mga ebidensya para sa issue naman ng Anti-Money Laundering Act. Kaya ipinasa na nila yung kaso sa Anti-Money Laundering Council para sa karagdagang aksyon. Patrol 24, June Samson, parte bilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita na tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Matala Malacanang, aminadong marami ng Pilipinong adik sa online gambling o sugal. Mga lulong dito maaring ipaban sa pag-court. Po natin ang kaborang report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Aminado ang pamahalaan na lumalala nga ang problema sa pagka-addict sa online sugal ng mga Pilipino kung saan marami ang nababaon daw sa utang at nasisira ang buhay dahil sa madaling access sa mga gaming sites. Kaya naman pinapayuhan ng Malacanang ang publiko na maaari nilang ipaban sa pag-core ang kanilang mga kaanak na lulong sa online na sugal, partikular sa scatter. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang scatter ay laro na iniaalok ng mga lisensyadong gaming websites sa ilalim ng PAGCOR. Kung ang platform naman ay legal, maaari itong i-monitor at kontrolin kaya may kapangyarihan ang PAGCOR na iban ang isang individual mula sa paglalaro.
kung maghain ng reklamo ang kanyang pamilya. Aminado rin si Castro na pangunahing hamon pa rin ang patuloy na operasyon ng mga illegal online gaming websites. Anya, umaabot na raw sa 7,000 ang mga naipasara ng gobyerno sa tulong ng DICT. Ngunit patuloy pa rin daw ang paglitaw ng mga bagong websites matapos ang bawat crackdown. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todonglas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, interoperability ng Philippine at US Army higit pang pinalakas sa inilunsad na Salaknib Phase 2. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Peleña. Nagsagawa ng combined training drills ang Philippine Army at US Army. Bahagi ang aktibidad ng Salaknib Phase 2 na ginanap sa iba't ibang lugar sa Cagayan Valley. Laki ng operational maneuver na mahasa ang combat power facilitating follow-on operations ng bawat pwersa. Sa pamamagitan nito, mabibigyan nila ng epektibong suporta ang mga nakalatag na territorial defense ng bansa sa lupa, karagatan at himpapawid. Higit 100 mobility assets naman ng Philippine at US Army ang ginamit sa inilunsad na ground convoy operation mula Fort Magsaysay, Nueva Ecija patungo sa mga lugar ng Bagabag Airstrip sa Nueva Vizcaya, Isabela State University Oval sa Itiague, Isabela at Camp Melchor de la Cruz sa Gamu, Isabela. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Himpilang May Todolakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa ipapabalita, tuluyan pang umina ang halaga ng piso sa ikawalong sunod na trading day nitong kahapon. Nagpakita ng pinakamahinang antas ng piso sa loob ng 12 linggo. Batay sa latest na mula sa Filipino Mirror, ito'y kasunod ng pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar sa 57 pesos 45 centavos. Mas mababa ito ng 47 centavos kumpara sa 56.98 kada dolyar na itala noong Miyerkules. Huling bumaba sa ganitong antas ang piso noong Marso 26 nang magsara ang palitan sa 57 pesos 69 centavos. Balitang showbiz, Ogie Alcacid sinuportahan ng art exhibit ng ex-wife na si Michelle Van Aymeren. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa oras na 5 sandali makalipas ang ikapito ng umaga, sa pagpapatuloy pa rin ng ilan pang mga balita, inatasan na ng Office of the Ombudsman si Vice President Sara Duterte at siyam na iba pang kasalukuyan at dating opisyal ng Department of Education at Office of the Vice President na sumagot sa inihaing kaso ng Kamara kaugnay sa sinasabing maling paggamit ng confidential funds. Binigyan ng 10 araw ng Ombudsman si VP Sara at ang iba pang individual na dawit sa nasabing kaso para magsumite ng counter affidavit. Kabilang din sa kailangang ihain ang mga affidavit ng mga witness at iba pang kinakailangang dokumento. Binabala naman ng Tanod Bayan na sakaling hindi ito makapagsumite o sakaling hindi makapagsumite ang kampo ni Duterte na mga nasabing dokumento ay mawawalan ito at iba pa ng karapatang maghain ng ebidensya at magtuloy-tuloy ang kaso sa preliminary investigation. Maliban dito, sinabi rin ng Ombudsman na sakaling maghain ng motion to dismiss o motion for bill of particulars, ang mga respondents ay hindi nila ito tatanggapin. Pasada Balita. Pasensya na po ha, nagpapatunay lamang na hindi kami AI. Nagkakamali kami on ang iBroadcast. Hindi AI. Nahalata ba? Ilang nakahalata naisip. Anyway, ang 2025 pa rin po tayo, ha? Rebuild o reconstruction, ito na naman sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos personal na makita ang pinsalang idinulot ng sunog sa isang gusali sa San Francisco High School sa Bago Bantay, Quezon City. Ayon mismo sa Pangulo, hindi na uubra ang pagkumpuni lamang sa nasunog na building. Dahil dito inatasan ng Presidente ang Department of Public Works and Highways na agarang pagplanuhan ang konstruksyon ng bagong gusali.
Pagtitiyak din ni Pangulong Marcos Jr. ang agarang ibibigay sa paaralan ng mga teaching material tulad ng TV set, computer set, mga desktop at projector para magampanan ng mga guro ang kanilang trabaho, gayon din ang reading materials para naman sa mga estudyante. Pasada Balita. Tiniyak naman ng pamahalaan na susunod o tatalimas sa itinatakda ng National Nutrition Council at ang Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute ang magiging laman o yung mga content ng ipakakain nila sa may 1.5 milyong benepisyaryo ng Supplemental Feeding Program. Kaugnay nito, pinanindigan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na dumaan sa checking ng ahensya ang mga menu na kanilang ihahain sa mga bata. Ito rin anya ang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat tinuturuan ng kumain ng tama at syempre ng mga masustansyang pagkain ng mga bata sa edad na 3 hanggang 5 taong gulang pa lamang. Pasada Balita. Nagpaalala naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga school service operator na tiyaking ligtas ang kanilang biyahe ngayong nagbukas na ang pagbabalik paaralan ngayong school year 2025-2026. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, dapat kumpleto ang prangkisa at insurance ng mga sasakyan, may seatbelt at child-proof locks, may kasamang adult assistant at sumusunod sa tamang loading at unloading ng mga estudyante. Kailangan ding may malinaw na school service markings, fire extinguisher, first aid kit, stop and go signage, CCTV, dashcam at GPS ang bawat sasakyan. Ha? Okay ito Masyadong high-tech to Pinayuhan din ng LTFRB ang mga magulang na tiyaking sumusunod sa mga patakaran ng school service ng kanilang mga anak para na rin sa kanilang kaligtasan. With your indulgence, hindi ko lang mapigilan, Kuyang Drew, mga kabalitan-kabalitak-taka. Paano po yung mga service ay tricycle, motorsiklo, E-bike, passenger jeep, e-bike? Yan. Kaya nagulat ako Kailangan may child-proof locks. Tapos, high-tech yun, stop and go signage. Ito, wala sila to. Medyo mahirap ito CCTV, dashcam at GPS yung bawat service. Teka muna, yun yung mga service na nakikita ko dyan sa amin, malapit sa malaking public school dyan sa Quezon City. Kulang na lang, pati sa gulong, may sakay na estudyante. Grabe diba? Mga bata ang sinaservice doon, Diba? Nakaraniwang normal na sa atin, lalo na, buti nga sila natutong mag-service Yung mga service kaya na yan, pag tumaas kaya ang presyo ng crudo, makapag-service pa kaya? Ang mahal na? Makapagpakrudo ang tanong. Tapos GPS, tsaka dashcam, CCTV. Dagdag gastos yan. Ito pa. Meron naman yung ang kaya lang ng mga magulang na mabili motorsiklo. Maghahati dyan, 15 yata sila sa isang motorsiklo. Single At nakakatakot dyan, walang mga helmet yun At may mga pangyayari pa na, eto sorry hindi naman siya gawang service sa papasok na eskwela, pero yung bumabiyahe yung mag-asawa, parehong naka-helmet, nasa pagitan nila sanggol. Nasa motorsiklo Ang dami ko nakikitang dumadaan ganyan. sa highway yan Dumadaan sa kahabaan ng Commonwealth yan Naka-sandwich yung sanggol doon sa mag-asawang rider. 3 lang yan. Yung iba ko nakikita may 5. May 4. Di ba? So anyway, siguro dapat itong matinding bantayan ng LTFRB. Hindi po tayo nagdi-discriminate Inaano lamang natin kasi kung papatupad mo to sa isang school service, pang ano to pang high-end to high-end yan. Di ba? Pang mga neo to Tsaka, Lansal, alam mo yun? Pang alta sociedad. Yeah. Paano naman yung mga sakagaya namin sa mga pampublikong paaralan? Diretso natin binanggit. Anyo, tsaka Lansal, then... Ito na nga, sige na nga. Baka bigla pang sumirit Anyway, sige, segue natin, Kuya. With your indulgence, go. Ito, dahil kanina, binabanggit na po natin, transportasyon, at marami po mapapakamot ng ulo, pati ho, baka mapakamot na rin po kung saan
Kung saan umabot yung katin ninyo. Ayoko sanang bulabugin si Kalando at saka si Kaobet baka biglang Tumaas ang presyo. Sumabay sa taas ng presyo ng dahil biro mo, produktong 4 pesos. Kaya ba? Kaya ba? Ang tindi naman yan. Siguraduhin nyo lang. Itanong na nga natin sa Department of Energy, baka naman pwede namang konting menor-menor lang muna tayo. Dahil sa kabilang linya po natin, ang DOE Oil Industry Management Bureau sa katauhan po ng direktor po ng naturang ahensya si Attorney Rino Abad. Magandang umaga po, Director. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Morning po, Director. Good morning, Sir John and Sir Drew, at Apo. sa inyong programa sa ating mga kababayan. Opo. Salamat po sa inyo pong pagpapaunlak, Director. Tama ho ba yung aming narinig? Posibleng umabot ho sa 4 pesos? Yung ganun pong dagdag presyo, lalo kapag nagpatuloy pa itong krisis na to, itong sigalot dyan sa Middle East. Sobrang laki naman yata nun, Sir Director. Ang gasolina ho, baka more than 2 pesos. Pero ang diesel ho, baka umabot ho ng 4 pesos. Ito po Ang bang adjustment nakamba na next to? week. Talagang todong-todo na to next week? Or depende pa po sa sitwasyon do sa Middle East? Oh, well, ang last trading na lang ho natin hinihintay ay yung Friday ho na sa araw na to na lang. So, malaki na ho talaga ang tsansa sa mga increases na yan. Po. Ditong binabanggit ninyo, isang bagsakan ito, Attorney Abad? Yan ho ang ating arrangement na ang adjustment ay ginagawa through the daily trading price, no? Ang timing lang ho ang pag-i-implement ng adjustment na ginagawa every Tuesday of the week. So, ito ho ay talagang mangyayari doon sa next week, Tuesday. Po. Attorney Abad, kanina pinag-uusapan po namin off-air ni Kuyang Drew na pag bumili rin po ba ang mga kumpanya ng langis, araw-araw din po ba? Kasi supposedly dapat may stock sila, di ba? Kasi ang mahirap po kasi dyan sa utos ng batas, ang sabi ng batas, i-reflect ng domestic oil companies ang nangyayari sa movement ng international market. Ang problema pag sinimulan ho natin yung hindi klarong pamamaraan ng kanilang pagre-reflect, maging discretionary sa mga oil company, baka later on mamimili na lang ang mga oil company na itong week na to dahil increase, mag-i-implement ako ng increase. Next week dahil pababa ang price, hindi muna ako mag-i-implement ng pagbaba. Ang unfair naman ho yun. So ang ginawa na lang ho, kung ano ho ang nangyayari, i-reflect mo na lang para wala na hong discretion na mangyayari sa inyo. Diskartihan nyo na lang sa marketing ninyo, sa ground, sa mga gasoline station kung magdi-discount kayo or hindi. Pero yung movement na nangyari dyan sa international market, wala ho dapat discretion. Dapat i-reflect nyo. Po. Ibig sabihin, sorry for the word, Attorney Abad, dapat pang magpasalamat ang mga motorista dahil sa ganong diskarte ng mga gasoline station. Tama po ba? Paki-correct mo po ako kung ako'y mali. Kasi wala hong ibang option eh. Anong gusto natin? Sabihan tayo ng oil company na 3 months pa ang aking inventory. So halimbawa pababa gaya ng pandemic. So sabihin niya hindi pa ako magbababa. 3 months after, April pa ako, January ko pa nabilihan. April pa ako magbababa. So parang kabaliktaran lang din yan eh. Pwede din sabihin niya, hindi, next week mag-i-increase na ako kasi wala na akong inventory. Ang hirap po ma-review yan kasi ang inventory over nationwide. Paano ho natin ngayon? Ayaw ho natin talagang hindi klarado yung kanilang pag-a-adjust. Kasi lalaruin nila tayo ng lalaruin. Parang discretionary na lang sa kanila. Alright. Director, ang pangamba po actually talaga ng mga kababayan po natin, ng mga although sa transport sector, ay kung magpatuloy pa itong gulo. Kasi kung, halimbawa, next week, ayun na nga, worst comes to worst, 4 pesos. So, the next few weeks,
ganon din ulit ang trend? Pataas ulit. Kawawa naman yung mga ano, 'di ba? Of course, mga chuper, mga PUV operators, PUV operators, mga drivers, 'di ba? So, anong nakalatag ho ba na solusyon natin diyan po sa DOE? Just in case dumating na nga ho tayo sa pinangangamba natin na wag naman sana, worst comes to worst, tumagal itong sitwasyon na ito diyan sa Middle East. Well, ang sitwasyon natin wala hong actual supply disruption na nangyayari. Kaya definitely itong nangyayari na to, speculation ang nangingibabaw dito at driver ng pag-i-increase. Kung maalala nyo, nung 2023, nag-production cut ang OPEC Plus ng 2.2 million barrels per day. So, yun actual yung pagkawala ng 2.2 million sa global supply. April of 2023. Agaran din yun kasi ang desisyon nila noon ginawa sa March. And then, right after next month, nawala yung 2.2. Kaya sumirit ang price natin noon ng as high as $15 per barrel. Ngayon speculation pero nag-increase na tayo last week this week ng around $4 per barrel. Nadagdagan yan ngayon ng mas malakihan around $5 to $6 per barrel. Ang naging effect naman from Monday of this week to Thursday, yung sinasabi kong may natitira pang 1 day, pero ang taas na possibility na ganyan na talaga ang increase. So in light of this, meron na tayong around $10 per barrel na increase in the past 2 weeks. Ang hirap hindi naman mag-reflect ang mga oil company niyan kasi babawiin talaga yung capital nila doon sa pagbili ng product at yan ang gagamitin nila. Remember this point na ang perang makukuha nila ngayon sa benta nila ay ginagamit nila para bumili uli ng kasunod na inventory shipment. So kailangan talagang mabawi ang mga adjustment na to. Hindi ito bunsod ng domestic adjustment lang nila. Ito binabawi lang ang posibleng gamitin nilang pera para bumili uli ng new shipment of price of product. So, with your indulgence, Attorney Abad, kalang makalimutan. Iisa lang po ba ang kinukuha ng supply ng mga big three at small players? Bakit po yung small player nakakapag-adjust ng mas mababa? Well, sa domestic nga, may mga diskarte na yung mga discount. Gaya kahapon, ako mismo, pumunta ako ng isang gasoline station. Pumili talaga, paborito ko yung gasoline station na yan kasi palagi may discount ang gasoline station na yan. Nag-a-avail ako. So, again, iba-iba ang diskarte sa ground. Pero when you talk about imported products, madami po tayo ditong supply na galing Brunei, China, Japan, Malaysia. In fact, almost 98% ng ating importation ay galing dito sa Asia Pacific region. Hindi tayo lumalabas diyan. Ang mga bansang to, ang prevailing index price dito ay based on maps, yung Nunal Plat Singapore. Okay. So dito may mga kanya-kanyang diskarte sila sa pag-i-import pero hindi talaga yan lumalayo doon sa sinasabing index kasi yung index na yan yung discovery price. Modern na kasi ngayon ang pagbibili, ang ginagawa na lang ng mga trader ngayon, wala na gaanong face to face. So usually ito binibid out, no? So bumibili sila doon sa mga mercantile exchange. Unfortunately nakakonect na ang mga benchmark prices doon para doon pagsimulan ang bid and buy range ng price. Ang pinaka-apektado diyan Director, 'di ba, yung mga nasa probinsya. Recently lang nung sa may bandang Samar dahil nagsara yung limitado yung pagdaan ng mga truck dun sa San Juanico Bridge. Grabe yung taas ng presyo ng mga gasolinahan dyan. So, ano kaya ang possible na, yun nga, although nabanggit mo na kanina, no, yung mga
remedyo, ano ba magagawa ng ating kasalukuyang gobyerno rito? And of course, mga mababatas, baka naman pwede naman nating silipin, Director, itong all the regulation, di ba? Yung pagbawas ng excise tax sa langis, Director. Pwede yan, pero yung experience natin, well, pag-usapan natin yung excise at saka VAT, yan yung dalawang malakihang taxes, no? Ang nakukolekta ho natin ng last time kami na napatawag sa hearing sa Congress is nag-average ho yan. At that time, mga 2022, 350 billion for VAT in 1 year, 350 billion din sa excise tax. So ngayon na medyo masigla yung ekonomiya natin, wala nang pandemic, mukhang I would suspect na mas mataas pa yan. Baka umabot na yan siguro ng 400. So we're talking about 700 to 800 billion sa dalawang taxes na yan in 1 year ang nakukolekta ho. Medyo nahirapan ho talaga ang Congress kasi wala hong pamalit eh. Yan taxes na yan, ginagamit natin sa mga internal revenue, no? Nagagamit ho yan ng Treasury for allocation sa mga different pag may paghuhugutan sila, di ba? Medyo wala pa hong naiisip na pamalit dyan. Recently, yung mga taxes na in-implement natin, yung mga dagdag pang tax doon sa online selling, no? At saka yung mga taxes doon sa create more na ini-improve yung mga incentives. So incentives ang daan at saka yung additional taxes doon sa mga hindi pa na-cover ng mga sectors. Pero wala hong pinag-uusapan na pamalit diyan sa VAT at saka sa excise. So hindi ako mangunguna no sa Congress kung may ibang may isip na pamalit diyan sa taxes na yan. Right. Attorney Abad, with your indulgence, sa inyo pong hanay sa DOE, anong pwede pong magawa para ika ngay maibsan or matulungang ma-stretch ika nga at hindi ibagsak ng super laki itong nakaambang itong oil price sa Martes? Meron pa ba iba mapagkukunan? May ano tayo, may subsidy program ang government 2025. Na-implement ho ito ng LTFRB, yung mga fuel subsidy program nila. Ang nakita ko ho, 2.5 billion pesos ito na pwedeng ipamahagi as fuel assistance sa public transport. Meron ding total for 24 and 25, nagtototal yan ng 580 million pesos for farmers naman sa Department of Agriculture. Yan dalawang sektor na paglaanan ho yan ng subsidy for fuel assistance, fuel fund assistance po ang nilaan dyan. Pero at the same time sa private sector, may pag-uusapan ho yung DOE next week with the oil company doon sa pagpapaigting pa ng mga discount promo. Pag nabisita ho yung DOE website, may sa price watch tab ho doon sa DOE website, meron ho dong summary na nilalagay kami ng matrix ng mga discount promo ng mga different oil companies. Halos lahat ho ng oil company nag-o-offer ng discount promo doon sa mga PUV, no? Lahat ng klase ng PUV, kadamihan dyan yung mga public utility jeepney at mga buses, no? So sana yung mga kababayan natin i-avail ho nila itong mga discount promo. Sila mismo ang major beneficiary nitong mga promo, itong mga public utility vehicle drivers. So for now, yan ho ang ating nakalaan ng mga direct assistance na financial in nature. Pero yung ibang assistance siguro, may mga ibang programa like libreng sakay yung LTFRB at mukhang dito dapat masusugan siguro Sir Drew, no? Sir John, yung interview nyo para lalo pong maging aware ang ating mga kababayan by inviting siguro itong LTFRB to discuss more doon sa mga assistance na binibigay sa ating mga kababayan.
That, Attorney Abad, kami po'y umaasa na magagawan pa rin ng paraan ng ating pamahalaan, iba't ibang ahensya ng pamahalaan para maibsan kundi man talagang tuluyang mapigilan itong napakalaking nakaambang oil price increase na to. Anyway, maraming salamat po sa pagkakataon, Attorney Abad. Good morning po at sa mga susunod na pagkakataon, nananatiling bukas po ang himpilan ng programang ito for update po sa inyong side. Thank you, sir. Good morning. Salamat po, Director. Magandang umaga ho sa lahat. Ingat po. Good morning. Apo. Po mga kabalitaktakan, si Attorney Rino Abad, ang Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Pasada Balita. Mukhang kailangan talagang gawin lang lahat ng paraan, Kuya Drew. Mukhang sapul lahat talaga, no? May sasakyan ka o wala, namamasahe ka or may sarili kang bihikulo, mayaman ka o mahirap, sapul ka talaga. Ang matindi pa dyan, pati sa kuryente. Hindi lang yon. Domino effect yan eh. Totoo naman. Pagka tumama yung malaking oil price increase na yan, matik yan eh. Alam mo bang yung gulo sa Middle East na yan talaga ang pinaka-dilema ng bawat bansa na walang krudo. Yung walang supply, walang sariling supply. Diyan naman kumbaga nagiging matibay ang tindig ng Canada. Kasi meron silang sariling langis. Laki-laki. Ang dami nilang supply. Kaya malakas ang loob nilang banggay ng Amerika eh. Ang Amerika, meron man silang supply, hindi kagaya ng supply ng Canada na sarili talaga nila nag-uumapaw. Malakas kasi ang konsumo ng Amerika sa crudo. Yung iba palang oil hindi pala for market. Hindi siya pang sarili nila. Pang sarili lang talaga. Hindi mo ba napansin yung dating presidente ng Amerika? Yung hagod ng buhok niya, mukhang doon din ginagamit yung ibang langis. Pinapatawa ko lang kasi ang bigat pare ha. Sa totoo lang, mabigat ha. 4 na piso. Alam mo, iniisip ko na lang sana na naghihinip na lang. AI na lang sana yung mga ganong balita. Anyway, wala ko AI tayong dalawa. Huwag mahirap. Mawalan tayong trabaho. President Winner Contihino, President ng Tarantoda. Oras muna Saudi at na balita, sinang-ayuna ng isang technology editor at cybersecurity expert na si Art Samaniego ang panawagang magpatupad ng AI o Artificial Intelligence Regulatory Body sa bansa. Sa gitna na rin ito ng nakababahalang pagsulputan ng mga AI-generated video sa internet na posibleng gamitin sa iba't ibang panluloko at mga illegal na gawain. Sa panayam ng DWIZ, nanawagan ng eksperto ng agarang pagkilos ng pamahalaan at mga mambabatas na gumawa ng kaukulang batas na lalaban sa AI. Nakakatakot to kasi marami siya mga implication. So halimbawa, pwede siyang gamitin sa panloloko, pwede siyang gamitin sa mga illegal na mga bagay. At gaya nga nangyari kay Senator De La Rosa, nabiktima siya na mag-share ng mga fake na mga content. Talagay ko wala kasi tayong batas patungkol dito. Dapat nga kumilos na yung gobyerno, kumilos na yung mga mambabatas natin para makagawa ng effective na law against this. Baliban dito, iginit din ni Samaniego na kailangan ding manawagan sa mga social media platforms o tulad ng Meta na higpitan ng kanilang pulisiya sa kung ano ang mga lumalabas sa kanilang website. So ang naging problema kasi ngayon, yung paglaganap ng mga fake news at mga AI-generated videos nanggagaling sa Facebook. So dapat i-held accountable natin ang Facebook sa pag-share ng mga illegal na mga bagay, gaya ng mga fake videos na nakaka-apekto sa lipunan natin. Yan po ang tinig paliwanag ni technology editor at cybersecurity expert Art Samaniego sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Sa iba pang balita, ibinunyag ng nag-viral na taxi driver na labis na maningil dahil sa labis na singil sa pasay sa NAIA na pinipilit silang ibigay o pinipilit silang magbigay ng 40% ang kanilang kita sa mga tauhan ng Airport Police Department. Mga lespo pala. May tongpats. Kapalit ng hindi pag-i-issue ng ticket o harassment sa mga ito. Ayon sa Chuper, kanya pong kinumpirma na kapag hindi siya nagbigay ng padulas, ay hindi sila papayagang pumila sa airport at i-issuean pa ng violation ticket. Kinumpirma naman ni Transportation Secretary Vince Dizon na 5
5 sa mga binanggit na pangalan ng tumestigong driver ay lihitimo pala. Lihitimong miyembro po ng Airport Police. Inatasan na niya mga ito na humarap agad at sinabing may agarang nagbabala ng agarang investigasyon para sa posibleng ang suspension at termination. Posible ho kayo masibak. Dagdag pa ng kalihim na mabigat ang isyong ito at hindi anya ito mangyayari kung walang kasabwat nga sa loob. At kanya ring binunyag na matagal na rin itong kalakaran sa paliparan. Tiniyak naman ang kagawaran ng proteksyon sa driver na nagsiwalat ng modus habang patuloy ang pakikipag-ugnayan sa LTO at LTFRB para po masakote at siyempre matuldukan na po ito pong kalakaran o itong modus dyan sa pambansang paliparan. Pasada Balita. Anong tawag sa English nun? Ha? Anong tawag? Nung alin? Yung sinasabi mo nakakaya. Modus. Hindi, yung sinasabi mo ano yung nakakaya in English. Yung mga sangkot. Hindi ma-English. Ngayon, naniniwala na ako. Magaling ka sa math. Pinatunayan mo on air. Basta may numero. Tsaka may kinakapa. May kinakapa. Baka nakasalubong mo minsan yung nasira akong tatay. Magaling din sa kapaan yun eh. Magaling din. Oo, tsaka biglang gagano. Ay, hindi namin kayo ini-encourage ha. Ako, totoo lang ha. Sa totoo lang, dumating sa punto na ako'y binigyan ng nung namasyal ako minsan doon sa ibang lugar sa Asia. Pinagbaunan ako ng pangkasino. Ay, hindi ako tumagal. Hindi ako tumagal. Nung nakita kong may mga $50 na, hindi pa rin ako Hong Kong dollars or US dollars? Hininto ko na. Alam mo ginawa ko? Bumili na lang ako ng sapatos. Di ba? Hindi ako natalo. Di ba? Eh, paano ka ba namang may encourage dun sa mismong napakalaking kasino na yon, ha? Ha? May makikita ka ang tinutino ng itsura. Naglalakad mag-isa, nagsasalita. Yung isa, pupunta sa isang lugar, may tatawagan, umiiyak. Ang daming nasirang buhay kaya dyan. Speaking of nasirang buhay, lalo yung sa online sabong. Yung sabong. Oo, ang dami yung dyan. sabi, diba? binaon daw dun sa Taal Lake. Ay, mga sabongero? Sabongero. Ilan yun? 16, 18? Madami, di ba? Pero ang sinasabi nung testigo, ang binaon daw lahat doon, nasa 100. Doon? Sa Taal Lake. Baka kaya siguro nag-alboroto yung Taal. Grabe naman. Hindi kasi para ma-check nila na binababo yung niya, yung area niya, di ba? Ano yung alay? Malay. Anyway, sa seryosong usapin good thing na nabanggit at may naglakas loob na taxi driver na magbunyag. Actually, hindi pa tayo tao, kuyang may ganyan. Meron na. Diba? At mismo hindi lang sa taxi. Mismo si Transportation Secretary Vince Dizon na ang nagsabi na wala namang maglalakas loob kung walang kasabwat sa loob sa taas, diba? So, kaya nga nung binanggit natin na heads will roll ba? Pasupa yung prangkisa. Heads will roll ba? Sabi niya kung talagang gagawin natin yung sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. na walang matitirang opisyal ng gobyerno. Baka maubos. Diba? Which is coming from him mismo. May SOT tayo Pero dyan. dapat i-prioritize yan kasi naiiya yan Oo, yan ang pinakapintuan ng ng bansa natin Pagpasok pa lang ng paliparan at sumablay na tayo, ano pa ina-expect ninyo? Diba? Ano pa ina-expect nyo? Babalik pa ba yung mga turista na yan? Kaya nagahit ako, baka masingil ako ng malaki. Napagkamalan ka bang ako napapagkamalan ako. Arabic. Napapagkamalan din ako. Kaya nung nagkaroon ng hostage taking sa yung panahon ni Mayor Lim, yung maraming Hong Kong national yung namatay. Nung napasyal ako doon, pag tinitingnan tinitingnan ako ng mga local doon sa Hong Kong, inuunahan ko na sila. Ano mo ginagawa ko? Japanese. Pasada Seryoso ko, para hindi ako pag-initan. Kasi ang tindi nung naging nanggalit ng mga Hong Kong nationals sa Pilipinas at mga Pilipino nung nangyari yung hostage taking sa Luneta. Ang dami nilang kababayan ang namatay doon. Pero nung kasagsagan naman ng mga terrorist attack, diba, ahit talaga kami. Ikaw? Ahit talaga. Ako yung binabanggit doon kasi nung nasa kabila ako, dumating sa puntong hanggang dito. 1 taon akong di nag-ahit. Ang sabi sa akin ni kabayan nun, "Oy, Mauchitong, anong problema mo?" Tapos yung si then PNP Chief Oscar Albayalde, naging guest ni kabayan. Pagpasok ko doon, Jen, morning. "Oh, pare, ano nangyari sa'yo? Tanggalin mo na yan, baka hindi ka pasakay ng eroplano."
Sabi ko, kung bahala, Jen. Sabi ko, pag kinwestiyon ako, ikaw kagad ang tatawagan ko. Sabi ko sa kanya. Anyway, kung saan napunta yung usapan. Pero ang bottom line dito, pag ang airport po, ang negatibo ang dating sa bawat turista, mapalokal man o international yan, wasak ang Pilipinas. Sigurado. Diba? Sira ang imahe. Ang Dubai, airport pa lang nila pinagmamalaki. Singapore lang. Ang ganda ng airport. Di ba? Kahit ganun ang pangalan, Changi, di ba? O sa atin ang Changi, bilihan ng mga mura, di ba? Pero sa kanila ipagmamalaki mo, kuyang. Pwede kang humilata. Maganda. Di ba? Ang gaganda ng airport nila. Parang office na diba? di mo mawa. At ikaw ang susuko sa lamig ng aircon. Di ba? Mapapagod ka pa. Tsaka doon, kahit maghapon ka magparot pa rito, hindi ka papawisan eh. Ang problema lang sa kanila talaga, communication. Tsaka maganda mag-CR doon. Oo. Ayan ka na naman. Parang may naalala na naman akong biyahe natin yan. Anyway, again DOTR, good job. At doon sa mamang taxi driver, good job din ha. Umamin siya. Okay, pagpatuloy natin, siguro narinig yung interview natin na magreklamo kayo at ako na ang bahala. Di ba? Anyway, yung mga ganung mga bagay talagang dapat pinagtutuunan ng pansin yan. At, dahil sa latest mula naman sa Filipino Mirror, ganda na segue, di ba? Pinasususpinde ng DOTR ang toll collection sa NLEX Marilao northbound matapos ito na naman ang banggaan ng overheight container truck sa Marilao Bridge kamakailan na ikinamatay ng isang lalaki, ikinasugat ng 6 kabilang ang isang sanggol. Inatasan ng DOTR ang NLEX Corporation na magbigay ng tulong sa mga biktima at pamilya habang iniimbestigahan ang insidente. Ayon sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., walang toll fee hanggat hindi muling nadaraanan ang lahat ng 4 na lane ng nasabing tulay. Pasada Balita. Samantala, bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga suwesyon na muling sumama o umanib ang Pilipinas sa Rome Statute o ang tratado na bumuo sa International Criminal Court. Ito ang pahayag ni Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro kasunod ang panawagan ng UN Rapporteur sa gobyerno ng Pilipinas na ratipikahan ang International Human Rights Treaties at ang pagiging bahagi ng bansa noon sa Rome Statute. Ikinalugod din ni Jose Castro na napapansin niya sa international level ang ginagawa ng Marcos administration para sa pagpapaigting ng karapatang pantao at pagsusulong ng freedom of expression sa Pilipinas. Bagaman magandang suwesyon ng UN Rapporteur, kinakailangan pa rin niya itong pag-aralan ni Pangulong Marcos. Ng Sugar Regulatory Administration sa mga lokal na pamahalaan na nakararanas ng infested mga peste na red stripe soft-scale insect na magdeklara na ng state of emergency. Kasunod dito ng patuloy na pagdami o paglawak ng pinsalang dulot ng nasabing peste sa Negros Island. Bago gunitang aprobado na ng Department of Agriculture ang paglalaan ng 10 milyong pisong pondo para sa pagbili ng mga pesticide. Ayon naman kay SRA Administrator Pablo Luis Ascona, mula sa 87 hektarya umakyat na sa halos 1,500 hektaryang tubuhan ang apektado ng ang mga napeste dyan po yan sa Negros Occidental pa lang. Sa ngayon ay halos 100 hektarya pa lamang ang nakare-recover sa naturang pamimeste. Pasada Balita. Target naman ng isang European bank na makapasok sa Philippine Digital Banking Market. Kinumpirma mismo ni Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Chu Chi Fonasher na nasa initial stages na sila ng pag-uusap ng hindi pa pinapangalanang kumpanya. Bagamat may ilan pang bangko ang interesado, ang nasabing kumpanya pa lamang anya ang nagpoproseso ng kanilang aplikasyon. Nabatid na muling binuksan ng BSP ang application sa mga nagnanais kumuha ng digital banking license upang dumami pa ang mga competitor sa nasabing industriya. Pasada Balita. Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas pinagandang pasilidad ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City. Ayon kay Pangulong Marcos, may itinatayo ng panibagong gusali ng pasilidad na gagawing hemodialysis building na inaasang makukumpleto sa pagtatapos ng taon.
Ipinaliwanag din ng Pangulo na tugon ang programa sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng diabetes at kidney diseases sa bansa. Lalo't lumalabas sa ilang pag-aaral na ang sakit sa bato ang may pinakamataas na kaso sa Pilipinas. Kabilang din sa inanunsyo ng Pangulo ang bagong benefit package ng PhilHealth para sa post-kidney transplantation services. Matatandang isinagawa ginawa ng 156 sessions ng dialysis mula sa dating 144 sessions lamang na bahagi ng bagong benefit package ng PhilHealth. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Mas pinaigting ng Financial Sector Forum ang paglulunsad ng 2025 Protect Your Money Information Campaign para sa mga financial consumer. Layunin ng kampanya na bigyan ng sapat na kaalaman ng publiko upang makaiwas sa mga scam. Tampok sa programa ang mga kritikal na gabay para sa ligtas na transaksyon, mga palatandaan ng panloloko at mga paraan ng pagrereklamo o paghahabol ng hustisya. Kabilang naman sa mga miyembro ng forum ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Securities and Exchange Commission, Insurance Commission at Philippine Deposit Insurance Corporation na may kanya-kanyang gampanin sa pagpapatupad ng nasabing kampanya. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Pinirma ng US State Department na muling tatanggap ang mga embahada ng Estados Unidos sa ibang bansa ng aplikasyon para sa student at exchange visitor visas. Gayunman bilang bahagi ng background check ng mga consular officers, kailangan gawing public ng mga student applicant ang kanilang mga social media profiles. Nasabing layunin ng naturang hakbang na matiyak ang kaligtasan ng bansa laban sa mga dayuhang pumapasok sa Amerika. Samantala, nakatanggap naman ito ng samut-saring batikos mula sa publiko kung saan ang ilan ay iginiit na isa itong pag-atake sa kanilang First Amendment o sa konstitusyon ng Amerika. With your indulgence, Kuyang Drew, good news yan, ha? At unahan na kita, ha? Para dun sa gusto mga mag-aaral. Unahan na kita, ha? Baka, alam mo na, may invitation ako sa Harvard. Oh, Harvard. Alam, medyo may problema ako. Math ang inaalok sa akin. Ang hirap mo. Wanna join me, brother? Wanna join me? Sure. Let's go and go to Harvard. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Alamin po natin ang latest sa larangan ng palakasan. Ito po yung totoong palakasan, ha? Hindi ito yung padulas, ha? Ito yung tunay na mundo ng palakasan mula kay Boss Ian Articona. Go, go, go! Good morning, Boss John at Boss Drew! Happy Friday! Kaya narito na ang aking latest sports update. Kasalukuyang nanguna si San Miguel Beerman star player Junmar Fajardo sa pagkamit ng Best Player of the Conference sa 49th season ng PBA Philippine Cup. Sa average statistical points na 40.4, pinangunahan ni Fajardo ang laban kung saan meron itong average na 17.5 points, 13.1 rebounds at 3.3 assists kada laro. Sinundan naman ito ng kanyang teammate na si CJ Perez na may 38.5 statistical point, habang si Robert Bolick naman mula sa NLEX Road Warriors ang nasa ikatlong pwesto na may 37.6. Sakaling tanghalin bilang Best Player of the Conference si Junmar, ito na ang kanyang ikalabindalawang BPC. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalit ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Bago lang yan, Kuyang Drew. Naalala ko lang na kung hindi lang nagkulang sa tulog at vitamina, itong si Kuyang Ken Sales, hindi sisikat yung Junmar Fajardo. Ganun. At kung natuloy lang yung liga namin, MVP dapat to eh. Katabi kami lagi sa bangko niyan eh. MVP.
Pinag-awayan namin. Most bangko player ng team. Nakulang lang sa tulong. Pero hindi naman kalabaw maglaro. Hindi. Hindi. Grabe yan. Halimaw. Halimaw? Oo. Pero mo, nasa CR na yung kalaban, binabantayan pa. Magbalita na nga lang tayo. Lumabas sa isang research na maraming Pilipino ang nakikinig ng mga podcast kapag labis-labis ang kanilang nararamdaman. O mas kilala sa tawag na emotional overwhelm. Woo! What was that? Oh my God! Ito ayon sa pag-aaral ng The Pod Network at ng The Fourth Wall ay sa kabila ng patuloy na pagiging digitally hyper-connected ng mga tao. Hyper-connected na lang Come siguro. again, brother. I can't comprehend with the words. What you mean you want to say? Yeah. Kung saan naitala sa 17 milyong Pinoy ang nakikinig ng mga podcast kada linggo noong nakarang taon. Dagdag ng dalawang grupo, ginagamit ng mga na-survey na individual ang pinapakinggan nilang mga podcast bilang pampakalma. Ang pinapakinggan namin yung halimbawa ni Cliff Dalus ay plaka pa. Sino yun? Ha? Sino yun? Si Cliff Dalus. Ha? yung dating taga-Chelsea. Okay. Si Koyang. Yes, Koyang. Yung mga lumang tao na luma talaga. Yung mga... Kaidara ni Kuyang Conrad yan eh. Okay. Si Cliff. Tsaka si Kuyang Wenner. Diba? Kababata nila. Mga plaka yung pinatutugtog nila. At nakita rin sa pagsusuri na may dalawang klase ng podcast listeners. Ang mga mindful navigators na nasa edad 25, mga millennials pala ito, pataas. At mga content grazers na nasa edad 24, pababa. Generation ko yan. Yeah. Wow. Pabata ng pabata? Siyempre. Mahilig sa Parang ayaw. Hindi pala. Parang ayaw. Generation ni Wenner. Susunod, itong pinakamatindi. Yung generation ito. Pasok mo na, Kuyang. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Nawin ko lamang na ang fresh po dito yung balita. Yung balita. Hindi yung magbabalita. Alamin natin ang update mula sa mundo ng showbiz, mula pa lang pagkabata, mukha ng matanda. Si Bini! Bini Bigoteng Antoine! Good morning, Papa John at Papa Drew. Oy, weekend na. I'm sure mamimiss nyo ang aking alindog. Wag magsisinungaling. Hay, pwede pa na kasi may mga edad na kayo. Mga bata pa lang hindi nagsisinungaling. Anyway, para sa aking balitang showbiz, todo suporta ang singer-songwriter na si Ogie Alcacid para sa art exhibit ng dati niyang asawang si Michelle Van Aymerin. Sa isang Instagram post, walang bitterness na ibinahagi ng singer ang kanyang pagmamalaki sa bagong proyekto ni Michelle na pinamagatang MBU na nagbukas sa CBD Gallery sa Sydney, Australia kahapon. Ibinahagi rin ni Ogie ang post ng gallery at inikayat ang mga nasa Sydney na bisitahin ang exhibit. Matatandaan may dalawang anak sina Ogie at Michelle na sina Laila at Sarah at masaya na sa kanilang pamilya mula na magkahiwalay halos 2 dekada na ang nakalipas. At iyan na muna aking balitang showbiz para sa impinang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Alright, mangungutang po kami sa inyo ng good news. I-reserve natin sa Monday. Kasi dahil Friday po, samantalang ko with your indulgence, Kuyang Drew, ha? Go. Dahil itong babatiin natin ito, hindi lamang po siya bastang Pilipino. Siya po ay tatanggap ng Global Filipino Achievement Award dahil sa kanyang indigenism art. Ito po yung isa sa mga binida natin noon, si Kuyang Elito Amang Pintor Sirka. At dahil nasa Australia siya po ngayon, nakikinig po sila. At pati itong mga event sponsor niya na sina Ma'am Nelia at Rick Ramirez, may-ari po ng JKC Multi-Service. At sila po yung nakikinig ngayon sa bansang tinaguriang Down Under. Oh, you like Down Under, huh? Congratulations, Kuyang Amang Pintor at kina Ma'am Nelia at Rick Ramirez. Kung kami po ipapala rin ni Kuyang Drew, magkita-kita po tayo dyan sa Country Down Under. Kapatid? Babatingin ko lang mga listener natin dyan sa US of A. Kuyang Nelson Malinaw. Inglesin mo yan. Kuyang Genesis Chavez, yan po sa
San Bernardino tuloy. Sa California, ha? San Diego, California. Mga kababayan po natin dyan sa West Coast, good evening po. Baka minsan Ang layo na Australia sa Amerika. Hindi tayo pwede magsabay. At sumayin niyo po ang Friday edition ng inyong nag-iisang pasada balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong mga foreigner na naging kabalitaan at kabalitatakan, Johnny Banes. At True Nasino. Ang tabayanan po ang susunod na palatansunan, Carambola. Time check! Half minute after 8 a.m. Happy weekend. Ito totoo to. Totoo naman talaga. Happy weekend. Huwag niyo pong makalimutan. Ano pa naman ang mangyari? Salamat sa paalala. Munti ko makalimutan. Mahal ko po kayo. Isa, Oh yeah. dalawa. Oh yeah. Hintay niyo. Tatlo. Oh yeah. Bye! Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga